Yan. Okay? Tingnan natin, may metal element yan. Yan siya. Okay? So itong dig site na to, before natin hinukay, mayroon siyang bato sa top na half buried or big boulder marker na natabunan ng lupa. So kunti lang lumabas, ito siyang bato na to. Okay, pansinin natin itong bato na to. Malaki to. Ang siding niya is 2 feet. Okay, sa kabila naman 2 feet. Okay? V-type. Okay? That means direct under. Okay. So, ang mangyari ngayon, itong bato, ang original position niya, dito. Dito sa dig site. Okay. Pinakita namin test dito to. So, ito yung dig site natin. From this dig site, yung old tree sa est or wood element, naka-align dito sa dig site. Okay. Then, galing dito sa dig site, naka-align naman yung bato doon sa west side na may metal element marker. Okay. So that means itong bato na sentro, half bored, movable siya. Ma-move siya kung talagang i-move mo. Pero kung sa tingnan natin sa erosion, hindi siya ma-erode kasi naka-half bored. Then ang area na to is not prone to erosion. So that means stable ang mga BBM. Stable ang mga bato. So marker talaga siya. So ngayon ipapakita natin itong marker na to ng bato. Undersign. Then ito siya dito white type. Okay. Ito siya. Okay? White type to siya. Pag i-bird's eye view natin konti. Letter Y makita mo. That means enter here. Baliktarin natin. Enter here in this portion. Okay? Yon, shout out kay brother Nakahara, Jandi. Salamat sa mga tips din. Okay, ito siya. Ang bato na to is dito. So that was enter here, dig site under. So may makukuha tayo. Okay. So ngayon ang mangyayari, paghukay natin, ito, kinukuha natin ng 5 feet by 5 feet. Kasi doon sa bandang norte, may iba pa tayong vlog mamaya. Ang given doon is 6.5 by 7.5 semento na dig site direct under. So dito kukuha lang tayo ng 5 by 5. Ang pinatrenching natin is 4 by 4 lang. Kasi limitadong oras. So ngayon ang mangyari, itong dig site natin, almost 3 feet na siya. Pakita natin ang 3 feet. Yan. Ito ang 3 feet. So almost 3 feet na. Ba? Galing dyan. Okay. So yan na, dig site na siya. Center siya, wala tayong gagawing tunneling. Actually may tunneling layout to siya. Pero kukunin natin ang direct item sa pailalim. Itong bato na to, samantalang naka stable pa sa dyan, itong arrowin niya pupunta dun sa puno. So that means directional. Makikita mo, pag tatayo ka sa bato, makikita mo yung puno sa est, yung wood element. Okay. So ngayon, diretso na tayo sa mga tinatawag natin na HTM or hidden marker, hidden trail marker. Yang sinasabi ko, kahit anong detector gamitin mo, scanner man yan or mga electronics or anything, no, gagamit ka, Japanese one arometer. Kay Tulkimso, salamat sa arometer na pinadala. Okay. So ngayon ang mangyari, tingnan mo talaga pag ang lupa is, ang hinuhukay natin may tinatawag natin na abnormalities. Ba? Scientifically, no? So hindi na naman tayo bobo na maghukay lang na walang makuha. Sayang ang pera, pagod at sakripisyo. So dapat paghukay mo, makikita mo talaga na may mga marker. Kasi ang tinitira natin, mga engineer na libing, engineering batalyon ng IJA at IJN. So mangyari ngayon, ito, papakita namin ang mga very unusual marker. Then mas lalo pa ngayon sa ibang area. Dito lang kasi Kalinan, World War II, IJA camp itong nangyari dito. So ito buddies. Pakita mo na ito yung ano, ano to, tugas na may bolt. Dito lang to sa portion area. Yan siya. Okay. So sa dig site naman, itong mga nakuha. Una, okay. Before naghukay, so natabo na itong bato, no? Okay. So that means, pag clearing na, sa gilid ng bato ay may ano siya. So sinasabi natin na open wrench. Okay. Dito siya sa gilid. Position dyan sa dig site.
Kasi kinukuha natin ang boulder dyan sa dig site para makahukay tayo. Kasi hindi siya masyado malaki. That means movable. Ma-move siya. Okay. So ito siya sa gilid. Yan. Metal talaga. Yan, from east, tatakbo kang west, metal element makita mo. Yan, ito. Open wrench. Sira-sira na lang. Ha? Yan. So, metal talaga yan, oh. Tibay. Pwede kagatin. At okay. Then itong mga bato. Itong mga bato na to, 1 foot pa lang, naglabasan. Bato siya, pero may paint. Sakura color. Medyo ano siya, pink then red. Itong iba, mas matindi. Naka-red talaga. Yan. Pero broken slab siya. So hindi normal. Ang normal lang bato is may malaki. Ito siya mga slab talaga manipis. That means basag-basag. Yan o. Okay. Yan. Ito pa, may mga bato-bato. Marami yan. Ito. Bato siya na may metal. You know? Metal talaga. Diyan pa rin sa dig site. Okay. Na naghukay na tayo. After na ko ang bato, nag-trench tayo. So, dito may cover pa siya. So, more than 1 foot. Ano mga nakita natin? Kaya binablog namin to para mapakita lang ang mga tamang dig site. Din importante na may makuha tayong mga marker before items. Siyempre pag gold bar na makuha dyan, bawal na yan. Sa Team Kalina na yan. So itong Team Kalinan ay mga tropa natin na bago. Hey sir, pinapakita yung mga tropa niya. Matindi. Shout out sa President of the Philippines. Okay, sa kay Senator Bato. Okay. So ano pa nakita, buddies? Ito siya. Ceramics. Okay? So, nahukay dyan sa ilalim ng bato. So, very unusual. Diba? Pag normal person ka, okay lang. Pag natural soil, wala to eh. Diba? Makita mo ano lang talaga, lupa or bato. Ito siya sa ilalim ng bato, itong lumabas. Ceramics. Tapos may katabi pa siya na ibang ceramics niya na kabiyak niya. Ito. May formang flower. Basag-basag. Okay. So maganda. Isa-isa lang natin. So hindi natin maboto. Baka kinalat nila. Pero dyan na to nakuha. Yan. Broken. So anong code na to? Yan. Under. V type. Under here. Okay. Pangalawa. Ito muna. Itong metal na to. Okay. Itong lupa na to, lasang pa to sa una, or forest, or gubat, sa Tagalog. Okay. So, tapos, bakit may metal? Dahil kinampuhan ng hapon, then ginagawang marker. So, marker na to. Nakukuha to sa ilalim. Yan, square type yan, no? That means there's a box under here. Square yan eh. Ang problema nito, dalawa siya eh. Double box. Jackpot. Talagang pulido ba this, ha? Diyan to, sa ilalim ng bato ha. Hindi na nilagay natin to dito. Sinong bubo naman maglagay dito? Pinapakita namin para ma-prove natin na talagang meticuloso ang mga Japanese soldiers dati sa paggawa ng marker. Dalawang box yan. Malit na box. Okay. Ang sukat ito, susukatin natin. Equal to siya. Okay. Talagang old na. Kinakain na nga ng kalawang eh. Yan. Mayroon sa sukat na 10 inches. Yan. Okay? 10 inches. Okay. Kulba. Yung 10 inches na yan, pwede 10 feet, pwede 10 times 3. Kasi 10 years, 30 feet. Bantayan na natin sa 10 feet. Okay. Hindi natin alam ang lalim kasi wala tayong hinawakan ng mapa. Gano'n siya kalalim. Pero sa marker, may indication siya na magsabi. 10 feet, 10 feet. Okay. Okay, tingnan natin. So dalawa siya, sa ilalim pa rin ng bato. Ito lang sa gilid niya, open wrench. Tingnan natin. Okay. Diyan siya sa ilalim, almost 1 foot pa lang. No, sobra 1 foot pala. Okay. Ano pa? Ito may mga metal pa rin. Ayan, pako. Pako na to, parang size 6 inches to ah. Hindi. 7.5. So pag mag-stretch siya, almost 8 inches. Yung pako ng mga luma.
Tibay talaga, metal oh. Metal talaga siya. Okay. Ano pa? Sa perimeter niya. So, lahat ng metal, ipakita muna natin. Yan, puro metal yan. Yan. Ito, pako. Langsang pa, sa Bisaya, yan. Nagkurod na lang siya. Pinakain ng ano? Kalawang. Kalawang, yan. Old pako, yan oh. Matibay. Yan. May mga halong uling. Yan. Mga uling sa dig site. Kaya pa bantayan natin sa dig site, may mga ano, dapat may tubig para malinis. Okay na 'yon, no? Metal, itong Sakura color, then itong tinatawag natin na ceramics, uling. Ito pa, matinding metal to. Parang yung pangbarang ba? Batuslok sa barang. Parang lidot. Matibay siya, no? Okay. So, metal element ang mga marker. Then, beyond that, mayroon pang mga bote. Ito. Mga botilya na basag. Diyan pa rin sa ilalim ng bato. Okay? So, very unusual buddies. Binasag ang bote. Yan, mga bote. Itong isang bote naman, matindi to. May carving siya. Yan oh. Sinasabi dyan, Chris Sniper. Joke. Oh, ito yung original pitor to, may carvings. Parang Korean type din to ah. Yan. Okay? Basag-basag na bote. Okay? Ito pa, isa. May hole. So, sinasabi ko kanina, dalawa siya. Ito dalawang hole din yun. Oblong lang. So, dalawang dipo under. Metal pa rin to. Yan, matibay. Okay. So, puro metal. Like, tinitira natin ang due west from the fulcrum point na Acacia Century Tree. Malaki na yan. Halos mga 3 tao siguro maghawak yan. So, ito pa. Matindi ba rin? Kutsarita. Okay? Putol siya. So, yung salop niya, hanapin pa natin yan. So, posible na sa ilalim. Okay, may sukat siya na 3.5. Okay, almost 4 inches siya. Talagang kutsara. Ayan, tingnan natin. Handle ng kutsarita. So that means may mga utensil sila. So prepared siya talaga. Kampo kasi. Ayan. Metal talaga yan. Kutsara. Hindi siya ginto. May nakuha na kami mga golden spoon. Iba yun. Ito corroded siya. So that means ordinary metal ang ginagamit. Ginawa lang marker. So imposible naman na magkatabi-tabi ito lahat dyan sa ilalim ng bato. No? Pinakita natin almost 3 feet na hukay. Dyan nakuha ito lahat. So that means may tinatago sila sa ilalim. Okay. Ito. Plastic. Toothbrush. Pero may hole. This hole means direct under. So dito pa rin siya nakuha sa dig site natin. Toothbrush to. Wala na lang dito yung mga bristles. Oh. Wala na. Pero kita natin yan. Okay. Pero ang tatak is sanitary toothbrush made in Japan. Tingnan natin kung makuha. Sanitary toothbrush made in Japan. So that means galing talaga to sa Japan. So wala namang Hapon as of now. So during World War II, high-tech na yung Japan. May tangkitigira gani, may submarine gani. Toothbrush pa ka. Okay. Malabo yung may din. Malabo. Sige na, i-picture lang natin to. I-post natin sa Treasure Hunting Evidences. Kung yung made in Japan, then sanitary toothbrush. Gusto may din Japan siya. Okay. Diba? So very unusual. Bakit napunta to dito? That means, talaga sinasadya nila na ilagay, tinatabi sa mga metal. Okay. Din itong matindi bares. Ito siyang jade. Murag, para siyang lagay ng suka. Oh. Yung sasawa na suka sa barbecuehan ba? Okay. Nabuo na to siya. Pero hindi basag to siya. Iba-iba ang location nito. May banda dito, may banda doon. Pero binuo namin, may kulang pa na isa. Yan. Yan siya. So ito nakuha dito banda, din ang isa naman sa kabila, din sa ilalim ang iba.
Jade talaga siya, pure jade. Matest natin yan, jade talaga siya. Pag buhuin natin, yan ang mangyari. Buo siya, oh. Pero binasag lang nila, tapos nilagay dyan na marker. Puzzle type, yan tawag namin na puzzle type. Dito ba to, no? Yan. So, kulang pa ng isang pie. So, hanapin natin siya sa lalim. Okay. So, yan, buddies. Yan pinapakita namin na mga tinatawag na HM or hidden marker or HTM or hidden trail marker sa dig site. Tandaan, napakasimple lang ng surface marker na to. Bato lang siya na half buried dito. Pero sa ilalim, marami siyang tinatago. Kaya pinatrenching namin, nakita to lahat. Then yun na ang tinatawag natin na evidences na may baon. After that, loose soil. Yan, mga lupa na siya. Then, ang target natin, tatamaan natin yung semento para sa deposito. Hindi natin alam ang lalim, pero may given dito na may dalawang box under. Kasi dalawa lang siya nakuha eh. Pag 5 to, 5 pod. Dalawa siyang box. Yan. Sa ilalim. Maliit lang. Yan. Diba? So, yun ang ginagamit ng mga Japanese soldiers para makita talaga natin na pag retrieval na, makita dito marker. So, that means hindi tayo mawala sa hukay. Direct under tayo. Okay? So, yun lang, buddies. Sana may natutunan kayo. Then, I'm very blessed. Matindi talaga tong na area dito. Matindi sa mga markers pa lang. Mas lalo na sa items ito. So, yung mga items retrieval, sa team Kalinan lang yan. Bawal na yan. Okay. Para sigurado tayo ng walang may disgrasya mangyari. Okay. So, marami pa tayong i-remap. So, short vlog lang to para may matutunan. Sa isang dig site pa lang ito siya. So, tandaan, ang agric is letter C. Din dito siya sa gitna. So, enclosed marker, enclosed dito ang deposito. Din may kahoy, may bato na equal distance. Sa gitna to siya. Din doon naman sa harap niya, sa due north, may mangga doon na luma. Okay? So, ang distance niya is 25 feet lang. So, pag tatama tayo dito sa dig site, ito lang nakukuha. So, after this, discrete na lahat ng operasyon. Doon lang pinapakita namin para makatulong din sa mga treasure hunter na naghanap ng mga buried items. So, once again, this is Chris Sniper saying eat, sleep, and explore. Then, Bansay! Bansay!